Vicky, meron po kayong binanggit yesterday na ang pangamba niyo para sa dad niyo kapag bumalik siya ay baka magaya kay Ninoy Aquino. Meron po bang mga threats? Ano po yung basis or context po nitong binanggit po ninyo dun sa malawakang gathering? Meron po bang mga nag-receive na death threats sa kanya? Or how serious is this possibly na magkaroon kayo ng pangamba? Ang binabasihan lang natin is kung ano na yung nangyari noon. Nakita naman natin yung nangyari noon. Hindi naman na mabura kung ano yung nangyari sa kaysaysayan. At ito ay nagpapakita kung ano yung kapasidad or capacity nila to do these kinds of things, including that extraordinary rendition where they took the former president from Philippine soil and brought him to The Hague. Nila, ma'am? ICC. Nila, yes. The administration. Oo. May reaction na kasi yung Malacanang sinasabi po nila na hindi raw po ganun yung sitwasyon, and as a matter of fact, ang dinescribe daw po dati ni former president ang sarili niya na kahalintulad ni Hitler and not Pinoy. Hindi naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsasabi na magiging Ninoy siya, Aquino. Ang nagsabi nun ako at hindi si Pangulong Duterte. Those were my fears for the life of my father based on among tatay. Let me be clear that President Duterte wants to go. So even if he would be safer here, yun pa rin, kasi kayo po may pangamba kayo kapag bumuwi siya, baka may mangyari sa kanyang masama. Would it be a fact that he would be much safer here kung sakasakali, or yun pa rin ang gusto po niya talagang makauwi no matter what? Yun ang sinasabi niya every time na pumupunta ako doon, kailan ako makakauwi, timelines, ganyan. Gusto niya talagang umuwi. Dun sa pangamba niyo po, ma'am, ano po yung sabi niya? Sabi niya, well, that is life. Yan, lagi sinasabi niya. That is life, so be it. He did say that noong Sabado. So, yun. Hindi naman niya pangamba yun. Kasi lagi naman niya sinasabi, alam niyo, matanda na ako, tapos na ako sa lahat ng kailangan ko gawin. Except that, sabi niya, I'm running for mayor and I want my term, this term, na matuloy na mag-mayor ng Davao City. But sabi niya, other than that, I only think about my children. Maybe you have a response to the response also of Malacanang and House of Representatives regarding yung mga nabanggit po kahapon. Halimbawa sa budget. Parang sabi nila kung gusto ng transparency, parang mauna daw yung kampo ninyo to answer allegations. Allegations of ano po? Yung sa OVP OVP kasi and na yung new set of names daw po which Ortega dubbed as Team Amoy Asim included Amoy Liu, Fernan Amoy, and Jog de Asim. Would you care to respond to this? Yes. Iba kasi yung, di ba, nag-file na sila ng impeachment sa akin. I suppose yan yun, no? Yung impeachment. Yes. Nag-file na sila ng impeachment sa akin and nandiyan na yan sa Senate. And well, they can say what they want to say. Pwede naman na nilang yan sabihin. And ako din, nag-file na rin si Congressman Pantaleon Alvarez questioning the budget and what happened to the budget and constitutional infirmity and irregularities in the budget. And then I can say what I want to say. It doesn't have to be na dahil pinupuna ko sila sa ginagawa nila sa ating bayan, ay kailangan ko din sagutin yung sinasabi nila. Lugmok na tayo sa kahirapan because at this point, we should be working our way up, but it seems that we are working to go to the dumpster. No? As I said noon, we are on this road to perdition. Sinabi ko na yan noon. Sa totoo lang, somehow walang nakikitang hope yung mga tao dahil wala din silang nakikita mula sa gobyerno. Ano po kayong guarantee sa kanila as to when you can truly say na sa kanila kung ano yung decision? I'm sure ang advice sa akin noon was fourth quarter of 2026. So December of 2026 supposedly yon dapat merong decision. So malalaman at that time
kailangan na iset up kung ano yung kailangan na organization para sa isang kandidatura. If the people will assure you of your victory, will you run? Yes. That we have to see by the numbers and by science and mathematics. Pwede matanong na rin po kayo kasi si Senator Aimee, ini-skip na po niya yung mga political sorties ng alyansa, yung alyansa ni Pangulong Marcos. And as a matter of fact, the President is just now endorsing 11, not including Aimee. Siyempre, before po, magkaibigan po kayo. Meron po ba kayong... Will you adopt her? Will you adopt her? Well, wala naman kasi ako. Wala akong senator slate for this election. Yung ng Duterte. Yung merong senator slate is si Pangulong Rodrigo Duterte. And before siya pumasok doon, before he was silenced, nasabi niya ata sa mga tao, it's 6 candidates of PDP plus 4 guest candidates. So, sino nga ba yun? So sa kanya yung decision talaga? Yes, ma'am. Kasi wala naman akong senator slate ngayong election na ito. Hindi ako sumali. Alright. Ang Iceland, kamusta na? Okay lang po. Ikaw yung nilay namin. Nag-rally kami. Huwag ka dyan man kasi yung double chin ko. Daghang salamat sa mga Cagayan de Oro teachers. Daghang salamat sa inyong serbisyo sa ato ang kabataan. Mahinungdanon ang inyong trabaho tungod kay dako kaayo ni siya og epekto sa kaugmaon sa ato ang nasod. Mabuhay kayo. May God bless you. Ano naman yung kasi dami talaga ng supporter. May rally mo namin Sweden po ngayong March 28. Sige ma'am, ano sasabihin ko ma'am? Iceland. Sa Iceland supporter. Okay. Yung mga Duterte supporter. Sa lahat ng mga kababayan namin sa Iceland, maraming salamat sa inyong suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at maraming salamat sa inyong mga dasal. Napakahalaga nito at napakalaking tulong nito. Mag-ingat kayong lahat dyan sa Iceland at baka kayo ay maslide sa ice. Mabuhay kayo. May God bless you. Ayan, Mr. Erwin. Ayan, the Vice President of Maisog Croatia. And we will be having May our... flight ngayon, sir, no? Yes, dapat na late na ko mamintay. Dugay ni mo to. Mga message lang nimo para sa Maisog Croatia mamintay. If tugutan sa nimo. Okay. Ito na lang po ng US, ma'am. Sa vote straight sa mga kandidato ni Pangulong Rodrigo Duterte o magpasalamat mi sa inyo ang padayon nga kumpiyansa, suporta o pagsalig sa akua o kay President Rodrigo Duterte. So, sa buong mundo, mga kababayan sa buong mundo, maraming salamat sa inyong pagpapakita ng pagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat sa inyong pagdarasal na siya ay maiuwi sa Davao City, Philippines at the soonest possible time. At maraming salamat sa inyong pagpapakita ng suporta para sa aming pamilya at sa aming pinagdadaanan ngayon. Patuloy nating mahalin ang ating bayan, patuloy nating ipaglaban ang tamang governance sa ating bayan. At kayo ay mag-ingat kung saan man kayo na parte sa mundo at lagi kayong magdasal. May God bless you. Ayun mga kababayan, ang ating Vice President Sara Duterte na nagsalita po doon sa The Hague, Netherlands mga kababayan, at kanya pong sinagot ang pahayag ng Malacanang mga kababayan about doon sa kanyang naunang sinabi na nag-alala siya sa seguridad sa buhay ni dating Pangulong Duterte pag umuwi po dito sa Pilipinas at baka ito'y magaya po kay Ninoy Aquino, no? Alam naman natin na anong nangyari kay Ninoy Aquino at sabi ni BP Sara ay hindi na pumali sa kasaysayan yung nangyari kay Ninoy Aquino at yun yung pinangambahan niya na baka ay magaya yung kanyang tatay sa kay Ninoy Aquino mga kababayan at yun po yung na misinterpret no or
nabaliktad yung sinabi ng Malacanang na si Pangulong Duterte daw po yung nagsabi na siya'y mahalin tulad kay Ninoy, pero si BP Sara po yung nagsabi noon. Bilang anak ay nag-alala siya sa buhay ng kanyang tatay pag umuwi dito sa Pilipinas, at tahasan niya nga pong sinagot yun sinagot niya doon sa media, mga kababayan, na nag-interview sa kanya. At sabi pa nga niya ay vote straight, mga kababayan, no? Itong mga kandidato ni Pangulong Duterte, lalo na ang mga senatoriables, no, na suportahan, lahat po sila iboto, mga kababayan, no, ang Team Duterte, sabi ni Vice President Sara Duterte. At ano po ang inyong masasabi, mga kababayan, dito po sa mga bagong pahayag ng ating Vice President Sara Duterte? At comment down below, mga kababayan. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.